stopper. Yan, kung matatandaan nyo, pinahasa natin yung ating mga blade. Ayan, oh. So ngayon ikakabit ko na para makapag-chop na tayo ng Madre de Agua. Gagamit na ulit tayo ng Madre de Agua. Pakunti-kunti lang muna. Kasi maninibago yan. Matagal silang hindi nakatikim ng chop Madre de Agua sa pagkain nila eh. So kailangan dadahan-dahanin natin. Kasi maninibago sila. Baka hindi nila kainin. Yan, punasan muna natin. Masama yung mga kabukal, tornilyo. Yung ehe. Ayan. Ginawa ko dyan mga kabukals para matandaan ko. Pinicturean ko. yung position ng LEC kasi itong isa maliit, itong isa malaki. So sabi dito, ayan para matandaan ko. So ang maliit ay nasa ibabaw. Mauuna yung malaki. Tapos ang talim ay nandito. Ayan. Ganyan natin siya papasok mga kabukals. Ang galing. Ito eh. May stopper. Yan o. Kailangan natin siya yan. Kailangan sakto sa stopper niya. Yan mga kabukals o. Yung kasi hugis ng butas niya, yung stopper niya dito sa isang side ng butas. Tapos isa yun ng talim. Am I right? X lang naman eh. X pa X sila eh. Kailangan X. X ba? X ba mga kabukal? Yan.
to, secure to, baka kung mawala to mga kabukals. Para tong boomerang pag nakawala ito. Are you secure? Naku nga, kung pareho sa picture. Parehas naman. Kita pa natin konti. Bale, may lock washer naman to eh. Yan. Aray ko, naipit pa ako. Final touches. Ito nga, pininturahan natin mga kabukals sa hindi nakapanood. Pininturahan natin tong loob sa itong takip. Itong pintuan niya. Bagong pintura yan. Testingin pala muna natin. Natin kung kakawala o hindi. We are ready to chop. Dito tayo mag-chop sa sa isang bakanting tulungan ng baboy para dito ko na rin i-imbak yung dito ko na rin ilalagay yung drum natin na paglalagay natin ng chop para hindi wala nang buhatan. Madali, wala pa naman tayo mga big. Medyo matagal pa yan. So yan, maglinis muna tayo ng drum na paglalagyan tapos harvest tayo. Sara na pala natin ito. Okay siya. Are you okay? Okay na, secured na mga kabukals. Pero from time to time, dapat yun check yung lumuluwang. Delikado yun eh. Baka lumipad yan eh. Anyway, may takip naman siya. Kaya lang, siyempre, katakot pa rin. Yan. Poportehan natin yung kanyang yung harap, yung isasalpak natin dito sa ating ating chopper para naka-fix siya. Para sahod na sahod. Tapos ito. Medyo mahirap eh. Yung paliko. Ito magiging na to, permanent na tong gamit natin dito sa chopper.
see the look? Natin kung sakto na dito sa ating chopper. Ang galing. Ganun. Patingla. Yan, okay na. Yan mga kabukos, oh, para sahod na sahod. Oh. Can you see the look? Sahod na sahod yan mga kabukos. Walang tatapon dyan. Ano siya, nakakalang siya. Nakakalang yung ating chopper dito sa drum. Tapos, yung kanyang bunganga ay lagpas mismo doon sa labi ng drum. Kaya paglabas ng shop Madre de Agua, walang tatapon. Diretso lahat sa drum. So yan ang magiging ano natin mga kabukos. Oh. Can you see the look? See. Yan ang magiging pangmatagalan na nating gamit sa ating chopper. Yan. Ayan, subukan natin mga kabukos. Pero tanggalin ko muna itong mga ano tawag dito, yung ano na lagari. Ano ka lang, babalawak. Tapos mag-harvest na tayo. Ayan mga kabukos, so dito tayo unang kukuha sa tabi ng poso. Yan, gaganda ng mulberry natin mga kabukas, oh. So ito, try natin mag-ano. Ito papakita ko sa inyo kung paano ginagawa sa mulberry. Yan. Can you see the look? Yata kita. Ayan. Yan mga kabukas. Mulberry, oh. Ba, mulberry. Kukunin natin mga dahon yan. Ganun daw yun eh. Kunin mo yung mga dahon. Tapos ano yan, parang ano siya, magbubunga siya. Lalo siya magbubunga. Hindi mo natin puputulan kasi ano pa. Medyo sariwa pa yung tangkay. Hindi pa siya pwedeng pangtanim. Tataba oh. Maganda rin ang nito, protein content nito mga kabukas. Ayan. Ito. Tapo lang kayo, hindi natin kukunin lahat muna. Yung kukunin naman natin ngayon para sa kakainin lang nila ngayon. Ayan. Pagdadamihin din natin itong mulberry natin ito. Itong variety na ito. Magandang dahon, malaki. May isa akong mulberry dun eh. Maliit yung dahon eh. Saka yung kay kaya Andrew, galing kay Alfred, native yata yung maliliit daw. Bibigyan ko nga siya nito pang tanim niya. Kasi gusto niya palitan yung yung ando sa kanya maliliit. Ito, laki ng mga dahon, mga kabukals. Yan ang maganda, makain sa ating mga alaga. Dahon lang muna, hindi mo na tayo titira ng oh. O mataba ang lupa dito talaga. Maaring mataba rin ang lupa. Meron pa tayo isa ron sa may likod ng babuyan. Malaki na rin puno yun. Tirala natin dulo. Ayan, so ito. Dito na tayo sa ating Madre de Agua. Ito yung ating Madre de Agua mga kabukals. So ayan nakita nyo ba? Can you see the look? Yan, sanga-sanga yan mga kabukals. Kakalain natin yung mga gilid na sanga. Yan. So yan susubo natin yan sa ating chopper. Paglabas niyan pino. Ito kasi pag binigay natin sa ating mga alaga,
itong mga tangkay na to hindi nila kinakain yan, dahon lang. Pero pagka chin-up natin, ubos lahat. Pag sanay na, hindi ko lang sure ngayon kung ano, kasi matagal silang hindi nakatikim ng Madre de Agua. Baka manibago. Ano kahit yung ganito. Kasi ito tatangkad yan. Tatangkad yan kung pinupunan natin ito. Tama-tapa, sakto yung ating dwarf coconut. Aarawan na. Kasi natatabunan na siya. Bagong sako na malaki. Ito yung pinaglagyan ng darak sa mais. 25 kilos. Taba ng ating Madre de Agua. Tabaan lupa rito. Walang abono yan mga kabukas ha. Walang abono yan. Puro pagmamahal lang yan. Walang abono, puro pagmamahal. Ito. Kunti lang, hindi naman tayo kumarami. Bukas na ako mag-harvest ng ano talaga. Araw-araw na siguro tayo mag-harvest. Baka hindi na muna tayo makapag-permit kasi kulang pa yung harvest natin. Sikapin ko na malinisan yung lote na tininpa para mapalabas ko na yung mga Madre de Agua doon. Marami na rin kasi magaganda rin na Madre de Agua. Tabunan lang ng damo. Pero pag nalinisan yun, maglalabasan yun. Maganda rin kasi natitrim kasi yun nga yung mga tanim natin sa tabi nila para nakakahinga rin. Mamaya papakita ko yung tura after natin na-harvest. Ito yung ano ko eh. Inihilaw kasi itong mulberry para ano siya eh. Hindi siya tamaan ng bee. Kaya may ganito. Yan, naalala kong ako nagbebenta pa ng cuttings. Mahalaga sa akin yung ganyan na tumatangkad sila. Kasi diyan tayo kumukuha ng pambenta nating cuttings. Pero so ngayon, pasensya na po doon sa mga umorder, wala pa po tayong available na cuttings. Una-una, hindi ko pa po maharap yung paggawa ng cuttings saka yung pagpunta sa LBC para magpadala. And not sure kung yung LBC dito sa Angat ay tumatanggap kasi may mga LBC na ayaw nila tumanggap ng mga cuttings ng halaman. Kailangan pa daw kumuha ng permit sa sa Churbanis. Ako, nakalimutan ko kung anong department yung kukuha ka pa ng permit. Pero yung suki natin sa sample sa San Jose del Monte, yung tumatanggap yun. Sino mga taga LBC dyan? Bakit yung ibang branch ayaw tumanggap, yung iba tumatanggap? Hindi kayo synchronize. Hindi sila synchronize mga kabokers. Minsan may nakasagutan ako dyan sa may Star Mall. Maangas pa. Sabi ko, dati na ako nagpapadala dito. Dati na ako nagpapadala doon, yung ibang empleyado tumatanggap. Pero pagdating sa kanya, bago ayaw niya tanggapin. Hinihinga niya ako ng permit. Sabi ko, dati naman na ako nagpapadala, pinakita ko pa yung mga dati kong resibo. Aba, hindi ako pinapakinggan. Saradong kanyang tenga at isipan sa aking mga sinasabi. Kaya hindi na ako nagpapadala sa Star Mall. Lumipat ako sa Sampol. Sampol, mababait ang mga empleyado dyan. Nami-miss ko na nga yung mga yun eh.
Matagal na ako hindi nakapagpapadala ng Madre de Agua. Not sure dito sa Angat. May LBC sa Angat eh. Nakita ko eh. Pagka kaya na, subukan ko magpadala dyan pagka may order. Pero hindi pa ngayon mga kabukas ha. Marami pa tayong ginagawa. Hindi pa kaya ni Kalbo. Saka pararamihin ko pa to. Pararamihin ko pa sila. So yung mga cuttings na makukuha natin, pang sariling gamit muna, pang dagdag sa ating pwersa, dagdag sa ating pulutong. Yan, marami pa kasi tayong pupunan na na area. Marami pa tayong tataniman dyan. Yung kay Ate Nipa nga, marami ding yung mga bakante na yung mga hindi tumubo, mga namatay na tinanim namin noon. Yan. Maganda tignan pagka na-harvest na. And then yan, mga 3 weeks lang yan. Na uli yan. Green na uli yan. Hindi ka kabilis. So ito, umpisa na ng patipiran. Napakalaki ng feed expenses ko ngayon kasi yung isang sakong 25 kilos na darak sa mais, gawa ng hindi nga tayo nagle-layer feed sa ngayon, lahat sila nakadarak sa mais. 2 araw lang mga kabukals yung 25 kilos na nagkakahalaga ng 475. 2 days lang dito yan. Pero ito, magbabago ng lahat. Siyempre, magbabawas tayo. Ito ipapalit natin. Kunyari, sa baboy kasi 2 kilo sila kada pakainan. Kada kain nila sa umaga, 2 kilo. Sa hapon, 2 kilo sa kanila lahat. Tapos may sabaw yun. May molasses sa asin. So, ang mangyayari niyan, magbabawas tayo ng kalahating kilong darak sa mais. Pupunan natin ng 1 kilo or 1 kalahating kilong chopped Madre de Agua. So, 1 kalahati na lang ang makukonsumo nila, and then papalitan natin yun ng chopped Madre de Agua. 1 kilo to 1.5. Depende sa kasi minsan nga hindi natin po pwedeng biglain, maninibago sila eh. Kaya primero kalahating kilo muna, tapos pipirmis pa rin natin sa 2 kilos, kalahating kilo muna, mga hanggang 3 to 4 days, and then natin, transition natin, magbabawas tayo ng darak sa mais, and then dagdag ng chopped Madre de Agua. Ganun po yun pagka para hindi sila manibago. Minsan may nagme-message sa akin, sinasabi nila ayaw daw kumain ng Madre de Agua yung kanilang mga alaga. Nabibigla po yung pagka ganun. Huwag yung pong bibiglain. Lahat naman po pag biniglaan nyo ay maninibago. Kahit ang pag-ibig, pag binigla mo pag-ibig, hindi ka tatanggapin. Ayan mga kabukal. Puro ko ang kalbo eh. Kaya kayo niiwan eh. Ayan. Okay na siguro to. Hindi pa. Ito. Tapos mag-check na tayo.
Ayan mga kabukas, oh, nakakita nyo naman, oh. Pinong-pino. Ang bango. So ito po, ihahalo natin sa darak sa mais. Yung katulad na sinabi ko kanina, paunti-unti. Kalakalahating kilo sa baboy muna, sa manok ganun din. Diba? Ayan, so ngayon naman mga kabukas, dilipat na natin dito sa ating lalagyan. So ito nga po yung sinugasan natin kanina. So, ano? Ayan mga kabukas. Katuwang sa hanap buhay. So ito malaking bagay talaga na meron tayong tanim na Madre de Agua at saka meron tayong chopper na ganito. Ito talagang makakatipid na tayo sa pangkain nito. So yung ating darak sa mais na 25 kilos, mapapatagal na natin ang kanyang gamit. Imbis na 2 araw, magagawa natin 4 na araw yan. Pagka talagang na sila, naka 50% na sila na Madre de Agua. Kaya kung tumagal sa kanilang lahat noong isang sako natin. Tapos yung itong loob, wala natin ma-maintain ang palinisan ng loob. Ayan. Wala natin yan. Scrape out din yung mga nasa loob. Huwag nating iwanan na hindi na scrape out. Tapos natin ihilamusan natin ang basahang-basa. Para pati yung blade. Ito naman halos araw-araw natin gagamitin ito ngayon mga kabukas, yung ating chopper. Araw-araw na halos yan. Lalo pagka napaganda ko yung mga Madre de Agua sa loto ni Ate Nipa, marami na tayong ma-harvest. Yun. Ayan mga kabukas, so hindi ko na ipapakita yung aking pagpapakain, matatagalan tayo. So separate vlog na lang po yung ating pagpapakain. Huwag po kayo mag-alala, ipapakita ko sa inyo kung paano po natin ibinibigay ito sa ating mga alaga gamit po ang darak sa mais. So yan. So maraming salamat sa inyong pagsama, sa lahat ng mga solid kabukas at mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan ko Sir Boyet, Sir, thank you so much. So muli ito yung kabukas farmer, nagsabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap, at hindi lang kumilos, siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!